Kailangan bang ipagawa na pinto o bintana? O baka may gustong display na pampaganda ng bahay? Kayang gawin niya ng kabarangay natin dito sa Barangay 173 Caloocan na si Denden San Antonio. Isang glass and aluminum business owner. Mula sa nahasang galing sa pagwe-welding, nakaisip siya ng mapagkakakitaang negosyo at may oras pa para sa pamilya. Sipag at tiyaga ang sikreto ko sa negosyo. Talagang ginalingan ni Denden sa kanyang negosyo na small but kitable. Ayun na! Tawagin na natin dito ngayong umaga si Denden! Good morning, Denden! Hello po. Kumusta ang umaga mo? Okay naman po. Pati mo muna yung mga nanonood ngayon sa Net25 at nakikinig sa Radyo Agila. Hello po, magandang umaga. Yan. Unang-una, Kuya Denden, eto muna, ilang taon na itong negosyo mo? Magpa 5 years na po. 5 years! Sa loob ng 5 years na yon, ano yung mga natutunan mo dito sa pagnenegosyo? Basta huwag ka lang susuko. Siyempre yung skill mo, paano mo inaral yung skill mo? Yan ba ay natutunan mo na agad o kailangan mo bang mag-aral? Nagtrabaho ka ba rin sa isang kagaya ng negosyo na meron ka? Paano ginawa mo? Nagsimula po ako nung helper po. Oo. Nag-helper po ako yun hanggang sa isa-isa po natutunan. Gaano katagal yung pagiging helper? Matagal po pa-extra lang po nung una. Tapos Umabot ka ba ng mga 10 taon ng pagiging helper bago ka nag-decide na mag-negosyo ng ganito? parang Parang ganun 10 taon. Tapos, kailan ka parang naging confident na, ay nako, kailangan ko nang umpisahan, kailangan ko nang magnegosyo. At ano yung naging trigger para umpisahan mo yung pagnenegosyo mo? yung nung pandemic time po, yun. Bali, kasi mahirap maghanap ng trabaho noon, di ba? Kaya nakapag-ipon na rin naman ako ng gamit nung helper ako. Kaya, ayun, sinimulan ko na yung ko, kahit hindi pa siya kumpleto. Okay. Sige, pakita natin dito. Ano ba yung mga kailangan mo? Ano ba yung mga gamit na kailangan mo para magkaroon, para doon sa kailangan pong puhunanan? Ano yung mga kailangan mo? Katulad po ng miter saw, yung pangkat po ng aluminum. Tapos yung puncher na tinatawag, yung mga pambutas para doon sa bintana. Barena, grinder, ayun yung mga pangunahin. So lahat yun sa inipon mo, nabili mo agad? O pa isa-isa mo rin pinagbibili itong mga gamit? Paisa-isa lang po. Nung helper ako, ayun, doon nag-ipon ako ng mga gamit. Inipon ko siya paisa-isa. Yung initial mong puhunan, magkano ang inalabas mo mula sa yung parang inipon? Doon sa gamit ko, umabot ng mga 30,000 eh. Malaki-laki rin pala. Paisa-isa lang naman po. Oo, tapos hanggang sa paano ang ginawa mo? Parang after ng ilang buwan, nabili mo na isang gamit, paano ang ginawa mo? Kada ilang buwan, bago na nabibili yung mga kagamitan. Kada may gagawin ako. Iniipon ko yung... Kuya, baka makarating na tayo dun sa loob. Halika rito. Alam mo, lakad tayo ng lakad, ha? Papunta na tayo sa... Ano mga kailangan? Iniipon ko lang siya. Tapos sa loob ng mga 2 months o isang buwan, bibili ako ng importanteng gamit. Paano ka nakilala dito sa ginagawa mong negosyo? Ito ba yung nagbahay-bahay ka pa? Nagkagaya ka rin ba ng iba na social media platform ang ginawa? Parang ito, pag nangangailangan kayo o nung pandemic kasi hindi lumalabas mga tao. Paano ba? Doon yun sa social media platform. Simula nung pandemic, di ba doon umano yung tawag dito yung sa Facebook. Yan. Nagsimula kami ng isang post lang, tapos yan, marami na nag-inquire. Mag-isa ka lang ba? Mag-isa ka lang ba na gumagawa nito o meron kang kasama? May katulong? Meron po. May mga po ako. Pagdating po sa pag-install, may mga kasama po ako. Pero pagdating po sa fabrication, ako lang po mag-isa. Ayun na nga. Nalaman namin na nag-start ka lang sa alkansya. Anong ibig sabihin? Anong alkansya yun? Paano mo binibenta yun? Doon din po sa social media, ma'am. Meron ka ba dito? Asan yung alkansya mo? Eto pala, halika dito. Alita, ay, ang laki.
makikita yung loob. Hindi mo makikita yung loob. Bali, 2-in-1 na siya. Pwede ka magsalamin dito sa mukha. Tapos, pwede mo na rin siyang ipunan. Tapos, depende rin sa laki ang presyo. Sa ganitong kalaki, magkano ang babayaran ng ating nagpapagawa? 150 pesos. Paano mo kukunin yung pera? Babasagin? Hindi po, ikakat lang po yung nandito. Oo. Tapos, makuha mo na yung... Oo nga. Parang talagang hindi mo makukuha, no? Talagang hindi mo madudukot kung ano yung mamaya. May gusto kang kunin, hindi mo makukuha, talagang maiipon mo. Sa mga ganito, magkano yung naiipon? Halimbawa, kung maglalagay ka ng pa-isa-isang daan or pa-isa-isang libo, ganyan, pa-50-50. Yan, umabot po ng, ng mga 20 hanggang 30,000. Yung... Uy, galing! Tapos, yun na, mula rito, nag-decide ka na itong nang malalaki, yung mga ganito na, mga pang-window na. Okay, paano naman ang presyuhan ng iyong mga serbisyo? Pagdating sa mga pa-welding, mga pa-salamin, paano naman ang presyuhan yan? Bali, ma'am, bumasi na lang din kami dun sa kinapi ko na lang din kasi yung sa yung... Pinagtatrabahuan mo! Yung dati yung pinag-helperan, doon ko na lang binase yung price noon pati yung Tapos eto na dito nga tayo. Ito tayo dito. Kwento mo sa akin to. Ito ay kasali din sa produktong ino-offer mo sa mga kliyente mo. Opo, yes po. Paano yan? Kagaya nito, ano to? Gate ba to? Ano ba yan? Sliding gate po. Okay. Magkano yung mga ganyan? Mga sliding gate? Umabot po siya ma'am ng 15,000. Kasi labor materialis na po. Tapos gaano katagal ang ginagawa niyong paggawa ng mga ganito? Almost ma'am, 1 week ang pinaka-maximum. Tapos ang bayaran, ano yun? Magda-down payment? Paano ang usapan ninyo? Bali ma'am, magda-down po ng 50%. Halimbawa doon sa pinag-usapang total price, magda-down po siya ng... Dumating ka ba sa punto na merong nang-scam sa'yo? May mga nang paprank-prank dyan? Kaya ang dami-dami yung no? May mga ganun may na ganun ka ba? Yes ma'am, marami po. Maraming ganun eh. One time na yan, merong hindi ko alam kung prank yun o ano eh. Pero kasi umorder siya, pero hindi niya na nabayaran pag-deliver namin. Pero nagawa niya na yung yung order niya? Opo, nagawa na po namin yun. Ano ginawa mo doon sa hindi nabayaran? Bali, pinost ko siya ulit ng, na siya, lowest price na siya. Okay. Ayun, hanggang sa... Okay, anong iyong mensahe sa mga ganyang klaseng hindi gumagawa ng maganda? I-sure nyo lang kung gusto nyo talagang bilhin. Halimbawa, gusto nyo ipagawa, i-sure nyo lang kung ano yung gusto nyo talagang Kasi pinupuhunanan po nila yan ng oras. Minsan hindi po yan natutulog para masigurado na madala sa inyo yung inyong in-order. Tapos gumastos pa yan. Siyempre, mahal ngayon ang mga materyales. Dito sa yung pagbe-business ng ilang taon na rin, ano yung natutunan mo? Ano yung mga natutunan mong bagay dito sa yung ginagawa? Bukod doon sa huwag kang susuko, lumaban ka, 'di ba? Ano yung mga natutunan mo? Kasi sa ganitong business hindi pwede na laging okay, 'di ba? Hindi pwedeng laging meron kang customer. 'Di ba? Anong payo mo sa mga nagbe-business? Sipag lang tsaka tiyaga. Yung mga design, ikaw ba ay nag-aaral or meron ka bang mga bagong idea na inaalam para may apply mo sa pagbe-business mo? Paano mo ini-improve? Yun, lagi yun ma'am. Minsan tumitingin din ako sa sa mga Google, yan, tumitingin ako diyan. Importante yun eh. Tapos kung meron tayong materialis dito halimbawa sa bansa natin, ayun, doon ko ina-apply ko yun dito. Kung kayang bilhin yung materialis, doon natin gagawin, sisimulan ulit natin. Parang simula lang ulit ng simula. Siyempre kasi maraming kagaya mo. Maraming kagaya mong bigo, maraming kakakompetensya. O, di ba? Ano ang iyong kaibahan sa iba mong mga kakompetensya? Anong kaibahan ng mga produkto mo sa iba mong mga kakompetensya? Sa produkto siguro, ma'am, nandun yung quality namin eh. Tapos,
Ano kasi kami ma'am, pre-delivery, pre-installation, siguro. Bigay na na parang palibre. Ayan. Ano ang mga nagiging reaction ng inyong mga kliyente? Ano sila ma'am, syempre yung iba, pag sa iba sila kasi may professional fee pa 'di ba? Pagdating sa amin, kasi ako naman yung mismong may-ari, kaya mas nakakamura sila. At yung mga supplier mo, may mga kilala ka na. Yes po, marami po. Pagdating sa supplier, marami. Ano ang nakikita mong magiging future ng business mo na ito? Ano yung nakikita mo rin? Sa tingin ko, parang lalaki pa to. Bakit sa tingin mo lalaki pa ito? Ano ba yung mga ginagawa mo para lumaki? Ayun ma'am, hindi naman kasi ako nagsasawang matuto. Kaya kailangan unang-una yun. Kung marami na akong alam, kailangan meron pa ako ulit matutunan. Sino ba yung inspirasyon mo sa ginagawa mong ito? Dito sa negosyo? Siyempre po yung mga anak ko, pati yung asawa ko. Yan, yung unang-una yung pamilya. Siyempre yung Panginoon natin. Hindi natin. Yun naman ang maganda. Okay, mensahe mo sa mga future clients mo at mga kliyente mo sa kasalukuyan. Yun, tiwala lang. Yeah, magagawa rin natin na maayos yan. Ito nga yung sasabihin ko rin sa kanya na parang halimbawa yung mga kliyente mo nag-trust, nagtiwala sa'yo, hindi pwedeng basagin, hindi pwedeng sirain gaya ng kanyang mga salamin na ginagawa. Bakit sa tingin mo hindi pwedeng basagin ang tiwala? Ano yun ma'am bali yung pera kasi nila, pinaghirapan din nila yun. Pinag-ipunan din nila, kaya yung hindi lang tiwala, pati yung paghihirap din nila para... Kaya kailangan kalidad ang ibabalik. Yes po, yes po. Ay, maraming salamat sa iyo, Den! Hi! Salamat sa mga Kanet 25. This is Love and New Verbo. For more love, Tunipet, and Arafang updates, just click the subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and Net25 Entertainment Facebook. See ya. I love ya.